Ang tanong na madalas nating itanong sa sarili habang tumatanda tayo ay, paano ko mapapanatili ang aking lakas at kalusugan, lalo na sa umaga? Marami sa atin ang nakakaranas ng matinding takot. Ang takot na bigla na lang bumagsak ang ating katawan, na magkaroon ng stroke na kayang baguhin ang ating buhay o buhay ng ating pamilya sa isang iglap. Isipin nyo na lang, ang isang umagang karaniwan lang sana, biglang maging simula ng isang mahabang laban sa ospital o ng pagbabago ng pamuhay dahil sa pagkawala ng ilang kakayahan. Nakakalungkot isipin, hindi ba? Ang sakit na ito ay totoo para sa marami nating kababayan, lalo na ang mga nasa edad 60 pataas. Maraming beses ang problema ay hindi natin nakikita, nakakaramdam o napapansin hanggat huli na. Pero mayroon akong ibabahagi sa inyo na isang mahalagang sikreto na ay magbigay ng malaking pagbabago sa inyong umaga at higit sa lahat sa inyong kalusugan. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Ito ay tungkol sa maliliit, simpleng pagbabago sa inyong nakagawian sa umaga bago ba man sumikat ng todo ang araw, na ayon sa mga doktor ay napakahalaga upang maiwasan ang stroke habang tayo ay tumatanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 mga gawi sa umaga na inirekomenda ng mga doktor para sa mga senior citizen na makakatulong para maprotektahan ang inyong puso at utak laban sa panganib ng stroke. Ang bawat gawi ay madaling gawin at kayang simulan agad, kaya huwag kayong alis at manood hanggang sa huli dahil meron ako ibabahagi sa inyo na siguradong magugulat kayo. Simulan natin ang ating paglalakbay sa mas malusog na umaga kasama ang unang ugali na dapat nating yakapin sa paggising pa lang. Ito ay ang pag-inom ng isang baso ng tubig. Simple lang, hindi ba? Pero ang kapangyarihan ng simpleng baso ng tubig sa umaga ay hindi dapat maliitin, lalo na para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Isipin nyo, matapos ang ilang oras na pagtulog, ang ating katawan ay natural na nauuhaw. Sa loob ng 8 oras o higit pa na walang inom, ang ating dugo ay maaaring lumapot ng bahagya at ito ay nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo na isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke. Kapag umiinom tayo ng tubig paggising, nakakatulong itong mag-rehydrate ng ating katawan, magpanipis ng dugo at mapabuti ang daloy ng dugo sa buong sistema natin, kasama na ang utak. Para itong pagbibigay ng sariwang gasolina sa isang makina na matagal lang hindi umaandar, mas maayos ang pagdaloy ng dugo, mas mababa ang tsansa ng pagbuo ng mga bara. Hindi lang yan. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay nakakatulong din sa paggising ng ating metabolismo. Nagbibigay ng enerhiya at nagpapabuti sa paggana ng ating mga internal na organ. Ang pinakamainam ay lumigamgam na tubig dahil mas madali itong tanggapin ng katawan at hindi nakakagulat sa sistema. Kaya ang simpleng gawin na ito, isang basong tubig bago pa man tayo bumangon sa kama o habang nagpapahinga pa lang ng ilang minuto sa gilid ng kama, ay isang napakalaking hakbang patungo sa pag-iwas sa stroke. Subukan niyo itong gawin araw-araw at mapapansin ninyo ang pagkakaiba sa inyong pakiramdam. Mas magiging ganado kayo at mas alerto ang inyong isip. Sumunod naman sa pag-inom ng tubig ay ang ugali ng dahan-dahang paggalaw at pag-uunat. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo o pagbubuhat ng mabigat. Ang paggising ng ating katawan sa pamamagitan ng maliliit na paggalaw ay napakahalaga. Pagkatapos ng mahabang tulog, ang ating mga kalamnan at kasukasuan ay maaring maging matigas at masikip. Ang biglaang pagbangon at paggawa ng mabibigat na gawin ay maaring magbigay ng biglaang pagbabago sa presyon ng dugo na hindi maganda para sa ating puso at utak. Ang dahan-dahang pag-uunat ay nakakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapaluwag ng mga kalamnan at paghahanda ng katawan para sa mga aktibidad sa araw. Maari kayong magsimula habang nasa kama pa. Dahan-dahang ikot-ikutin ng mga bukong-bukong at pulso. Unti-unting iunat ang mga braso at binti. Pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa gilid ng kama at mag-unat pa ng konti
tulad ng pag-unat ng likod at balikat. Isipin nyo na lang pag-unat bilang isang malumanay na paggising para sa inyong katawan, hindi isang matinding pag-alob. Hindi lang ito nakakatulong sa sirkulasyon, kundi nakakabawas din ng stress at nakakapagpabuti ng mood. Ang malumanay na paggalaw na ito ay nagbibigay ng tamang simula sa ating cardiovascular system na nagpapababa ng panganib ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo na maaaring maging sanhi ng stroke. Ito ay parang pag-iinit ng makina bago ito patakbuhin ng buong bilis. Napakalaki ng benepisyo nito sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo patungo sa utak at puso. Ngayon, ang pangatlong mahalagang ugali ay ang pagbibigay ng oras para sa tahimik na paghinga o mindfulness. Sa Pilipinas, madalas nating sinasabi na magpakalma at ito mismo ang esensya ng gawain ito. Bago pa man bumangon at harapin ang mga hamon ng araw, maglaan ng 5 hanggang 10 minuto para sa malalim at mabagal na paghinga. Umupo lang ng komportable, ipikit ang mata at ituon ang inyong pansin sa inyong paghinga. Hayaan nyo ang inyong tiyan na umangat at bumaba habang humihinga kayo ng malalim sa ilong at ibinubuga ng dahan-dahan sa bibig. Ang simpleng gawain nito ay may malalim na epekto sa ating katawan, lalo na sa ating presyon ng dugo. Ang stress at pagkabalisa ay mga malakas na salik na nagpapataas ng presyon ng dugo at ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke. Sa pamamagitan ng malalim na paghinga, napapakalma natin ang ating nervous system, nababawasan ang paglabas ng stress hormones at natural na bumababa ang ating presyon ng dugo. Para itong isang reset button para sa ating katawan at isip. Hindi lang ito nagpapababa ng panganib ng stroke, kundi nagpapabuti rin ng ating mental clarity at pagiging alerto. Sa umaga, bago pa man tayo malunod sa ingay at kaguluhan ng mundo, ang ilang sandali ng kapayapaan at pagtuon sa paghinga ay nagbibigay ng matatag na pundasyon para sa isang malusog na araw. Isipin ninyo, nagbibigay kayo ng pahinga sa inyong puso at utak bago sila magsimulang magtrabaho ng husto. Kaya naman pagkatapos ng pag-inom ng tubig at dahan-dahang pag-unat, maglaan ng ilang sandali para sa tahimik na paghinga. Sa mga gawaing ito, unti-unti nating inihahanda ang ating katawan at isip para sa isang araw na mas malayo sa panganib ng stroke. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig, malumanay na pag-uunat, at pagbibigay ng oras para sa malalim na paghinga sa umaga, dumako naman tayo sa ika-4 na gawi na napakahalaga para sa ating kalusugan, lalo na sa pag-iwas sa stroke, ang pagkain na masustansyayang almusal. Madalas natin marinig na ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa buong araw, at totoo ito, lalo na para sa ating mga senior citizen. Matapos ang mahabang gabi na walang pagkain, kailangan na ating katawan ng sapat na enerhiya at nutrients para gumana na maayos. Ang isang balanse at masustansyahing almusal ay hindi lang nagbibigay ng lakas para sa ating mga pang-araw-araw na gawain, kundi malaki din ang papel nito sa pagpapanatili ng stabilidad ng ating blood sugar, pagkontrol sa kolesterol, at pagpapababa ng pangalib ng stroke. Ano nga ba ang bumubuo ng isang masustansyang almusal para sa atin? Ang susi ay ang mga pagkaing mayaman sa fiber, mababa sa sodium at taba, at may sapat na protina. Halimbawa sa halip na kumain ng pandesal na may processed meat tulad ng longganisa o tocino na mataas sa asin at taba, subukan natin kumain ng oatmeal na may kasamang prutas tulad ng saging, papaya o mangga. Ang oatmeal ay mayaman sa soluble fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng masamang kolesterol na LDL na isang malaking panganib sa stroke. Ang mga prutas naman ay nagbibigay ng bitamina, mineral at antioxidants na nagpoprotekta sa ating mga ugat. Kung gusto nyo ng kanin, subukan ang brown rice o red rice na mas maraming fiber kaysa sa puting kanin. Maaari ring isama ang itlog, 1 o 2,
Depende sa inyong kalagayan at payo ng doktor. Para sa potina o kaya naman ay kaunting isda tulad ng tinapang bangus na hinugasan muna para mabawasan ang alat o steamed na isda. Ang protina ay nakakatulong para mas matagal tayong mabusog at maiwasan ang biglang pagtaas ng blood sugar. Ang pag-iwas sa mga pagkaing mataas sa asin at asukal ay napakahalaga. Ang labis na asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo, habang ang labis na asukal ay nagpapataas ng panganib ng diabetes, na parehong malakas na salik sa stroke. Kaya isipin nyo ang inyong almusal bilang ang unang linya ng depensa laban sa stroke. Bigyan nyo ang inyong katawan ng pinakamagandang panimula sa umaga. Pagkatapos na masustansyayang almusal, ang ikalimang gawin na dapat nating bigyan ng pansin ay ang regular na pag-inom ng maintenance na gamot, kung mayroon kayo. Para sa marami sa atin, lalo na sa mga edad 60 pataas, ang maintenance medication ay isang bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay maaring para sa mataas na presyon ng dugo, diabetes, mataas na kolesterol o iba pang kondisyon na kapag hindi na kontrol ay nagpapataas ng panganib ng stroke. Ang pagiging alisto at disiplinado sa pag-inom ng gamot sa tamang oras, bawat umaga, ay napakahalaga. Ang mga gamot na ito ay idinisenyo upang panatilihing nasa normal na antas ang ating mga blood pressure, blood sugar at kolesterol. Sa ganoong paraan ay binabawasan ang stress sa ating mga daluyan ng dugo at puso. Kapag nakakalimutan nating inumin ng ating gamot, o hindi natin ito iniinom ng regular, nagiging pabago-bago ang ating mga vital signs na nagpapataas ng tanganib ng komplikasyon. Kabilang na ang stroke. Gumamit ng pill organizer o mag-set ng alarm sa telepono para hindi makalimutan. Gawin itong bahagi ng inyong morning routine kasama ng pagkain ng almusal. Isipin ninyo ang inyong mga gamot bilang inyong mga bantay sa kalusugan na nagtatrabaho araw-araw para protektahan kayo. Ang bawat tableta na iniinom ninyo sa tamang oras ay isang hakbang na nagpapalayo sa inyo mula sa panganib ng stroke. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod sa utos ng doktor, kundi tungkol din ito sa pagbibigay ng pangangalaga sa inyong sarili na mahalaga para sa mahaba at malusog na buhay. At habang tayo ay nasa sapang pangangalaga sa kalusugan, dumako tayo sa ika-6 na gawi na lubang mahalaga. Ang pagbo-monitor ng inyong blood pressure sa umaga. Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay tinatawag na silent killer dahil madalas itong walang sintomas hanggat hindi pa ito malala. Ito ang pinakamatinding panganib sa stroke. Sa pamamagitan ng pagkuha ng blood pressure sa umaga, bago pa man tayo magsimula sa mga gawain, ay nagbibigay sa atin ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng ating puso at daluyan ng dugo. Maaari kayong bumili ng murang madaling gamitin na blood pressure monitor na para sa bahay. Gawin itong ugali pagkatapos ng almusal at pag-inom ng gamot. Isulat ang mga resulta sa isang kuwaderno o sa isang app sa telepono. Sa ganitong paraan, makikita nyo ang pattern ng inyong blood pressure at kung mayroon kayong mapansin na kakaiba o patuloy na mataas na readings, agad kayong makakapagkonsulta sa inyong doktor. Ito ay nabibigay ng pagkakataon na aksyonan ng problema bago pa man ito lumala at maging sanhi ng stroke. Ang regular na pagmamonitor ay nagbibigay ng kapangyarihan sa inyo na maging aktibo sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Huwag maging kampante kahit na pakiramdam nyo ay maayos kayo. Ang stroke ay madalas na nangyayari nang walang babala. Ang pagkuha ng inyong blood pressure ay parang pag-check ng langis ng inyong sasakyan bago kayo bumiyahe. Ito ay isang simpleng hakbang na makakatulong para maiwasan ang malalaking problema sa hinaharap. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pagkakaroon ng impormasyon tungkol sa inyong blood pressure ay nabibigay sa inyo ng kapangyarihan na protektahan ang inyong sarili. Sa wakas, narating na natin ang ikapitong at huling gawin na napakahalaga para sa pag-iwas sa stroke. Ang pagkakaroon ng light morning activity o paglalakad-lakad sa umaga. Hindi ito nangangahulugang kailangan natin tumakbo ng marathon
o magbuhat ng mabigat. Ang simpleng paglalakad-lakad sa paligid ng bahay, sa hardin o kahit ilang minuto lang na paglakad sa loob ng bahay ay sapat na. Ang pagiging aktibo sa pisikal ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng puso at utak. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon, pagkontrol sa timbang at pagpapababa ng cholesterol at blood sugar. Ang lahat ng ito ay direktang nagpapababa ng panganib ng stroke. Kapag tayo ay naglalakad, nagbobomba ang ating puso ng dugo ng mas epektibo at ang ating mga ugat ay nagiging mas malakas at mas nababana. Kod pa rito, ang paglalakad sa umaga, lalo na kung may konting sikat ng araw, ay nakakapagpabuti ng mood, nakakabawas ng stress, at nakakapagbigay ng sariwang hangin na poong mahalaga para sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Kung hindi kayang lumabas, maaari ring gawin ng light exercise tulad ng marching in place, dahandang pagtaas ng hita, o pag-ikot ng katawan habang nakaupo sa upuan. Ang importante ay iripat ang ating katawan. Isipin ninyo na bibigay kayo ng workout sa inyong puso at mga ugat. Hindi lang ito napapalakas ng inyong katawan, kundi napapalakas din ng inyong determinasyon na mamuhay na malusog. Ang bawat hakbang ay isang hakbang palayo sa panganib ng stroke. Kaya pagkatapos ng paggising, pag-inom ng tubig, pag-unat, paghinga, almusal, pag-inom ng gamot, at pagkuha ng blood pressure, subukang maglakad-lakad ng kahit 15 to 30 minuto. Mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong enerhiya at pagiging handa sa buong araw. Kaya narito na ang 7 mahalagang gawin na inirekomenda ng mga doktor para sa atin, lalo sa mga nasa edad 60 pataas, upang maiwasan ang panganib ng stroke. Ang pag-inom ng isang basong tubig paggising, ang dahan-dahang pag-uunat at paggalaw, ang paglalaan ng oras para sa malalim na paghinga, ang pagkain na masustansiyang almusal, ang regular na pag-inom ng maintenance na gamot, ang pagmumonitor ng blood pressure at ang paglalakad-lakad sa umaga. Ang bawat isa sa mga gawaing ito ay parang isang piraso ng puzzle na kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng isang matibay na depensa laban sa stroke. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa patuloy na paggawa ng mga maliliit na hakbang na ito araw-araw. Isipin ninyo ang inyong umaga bilang inyong golden hour, ang pinakamahalagang oras ng araw na kaya magbigay ng direksyon sa inyong kalusugan at kapakanan sa buong maghapon. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga gawaing ito, hindi lang natin pinoprotektahan ang ating sarili mula sa stroke, kundi pinapahaba rin natin ang ating buhay at pinapabuti ang kalidad nito. Tandaan maliit na pagbabago lang ang kailangan para magkaroon ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagbabago. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon para piliin ang kalusugan at kapakanan. Ang mga gawain ito ay hindi pabigat, kundi mga regalo na ibinibigay ninyo sa inyong sarili, mga pamumuhunan sa inyong kinabukasan. Ang buhay ay napakahalaga at ang pagkakaroon ng kalusugan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatuloy na makasama ang ating mga mahal sa buhay. Makagawa ng mga bagay na gusto natin at masarap na magsaya sa bawat araw. Ang pagkakaroon ng stroke ay isang nakakatakot na posibilidad. Pero sa pamamagitan ng aktibong paggawa ng mga hakbang na ito, nababawasan natin ang panganib at binibigyan natin ang ating sarili ng mas malaking tsansa na mamuhay ng mas mahaba at mas masaya. Huwag maging biktima ng takot. Maging kampiyon ng inyong sariling kalusugan. Napakasarap sa pakiramdam na alam mo may ginagawa ka para sa sarili mo, para sa kinabukasan mo. Kung mano kayong anumang karanasan o karagdagang tips na gusto niyong ibahagi, mangyari mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Huwag din kalimutang mag-like sa video na ito kung nakita niyong kapakipakinabang at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kaparehong helpful content na makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas malusog at mas masaya. Palaging tandaan, maaari kayong mamuhay ng inyong pinakamagandang buhay sa anumang edad. Ang inyong kalusugan ay ang inyong kayamanan, pangalagaan natin ito ng mabuti.